Sa likod ng marangyang buhay ni Bernard Castillo, isang mapagmataas na CEO ay ang tahimik na pagdurusa ng kanyang asawang si Althea. Sa loob ng 3 taon, tiniis ni Althea ang pagmamaliit, pananakit, at ang harap-harapang pakikiapid ni Bernard sa ambisyosang sekretarya na si Sophia. Para kay Bernard, si Althea ay isang walang kwentang probinsyana na palamuti lamang sa bahay. Ang lahat ay umabot sa sukdulan ng pilitin ni Bernard sa Althea na pumirma sa divorce papers sa pamamagitan ng dahas. Nais ni Bernard na mapakasalan si Sophia upang mas lalong lumago ang kanyang negosyo sa tulong ng mga koneksyon nito. Ngunit hindi alam ni Bernard, ang 3 taong pagsasama nila ay bahagi ng isang test of character na itinakda ng bilyonaryong ama ni Althea na si Don Alejandro Valderrama. Eksaktong 12:00 ng hating gabi, sa huling araw ng kanilang kontrata, ang basahang asawa ay nagising bilang ang tunay na CEO ng Global Tech Holdings, ang kumpanyang may hawak sa lahat ng utang at ari-arian ni Bernard. Sa isang iglap, nabaliktad ang mundo. Si Althea ang naging makapangyarihang hukom at si Bernard ang naging pulubing nagmamakaawa. Hindi na uwi sa madugong paghihiganti ang ginawa ni Althea. Sa halip, ginamit niya ang batas upang bawiin ang lahat kay Bernard, ang kanyang kumpanya, reputasyon at yaman, habang si Bernard ay bumabagsak sa hirap at si Sophia, tinalikuran na siya. Si Althea naman ay nakahanap ng bagong pag-asa at pag-ibig sa piling ni Marcos Javier, isang lalaking rumispeto sa kanya noong wala pa siyang napatutunayan. Ang kwento ay nagtatapos sa pagpapakita na ang tunay na hustisya ay hindi lamang ang pagpaparusa sa nagkasala, kundi ang pagbuo ng isang buhay na puno ng kabuluhan. Sa huli, si Althea ay naging simbolo ng katatagan para sa mga kababaihan, habang si Bernard ay nanatiling isang anino ng nakaraan, dala-dala ang pagsisising huli na para itama. Samantala, narito po ang buong kwento. Madilim na ang paligid, ngunit nananatiling maliwanag ang sala ng marangyang bahay ni na Bernard. Sa gitna ng mesa, nakahanda ang paboritong ulam ni Bernard. Mainit pa ang sabaw, ngunit ang atmosfera sa loob ng silid ay kasing lamig ng yelo. Bumukas ang pinto ng malakas. Pumasok si Bernard. May amoy ng alak at bakas ng lipstick sa kwelyo ng kanyang polo. Sinalubong siya ni Althea. Suot ang isang kupas na apron. Pilit nang umingiti sa kabila ng pagod. Bernard, buti naman at nakauwi ka na. Nakahanda na ang hapunan. Malambing na sabi ni Althea. Imbes na sagot, isang makapal na envelope ang ibinato ni Bernard sa gitna ng hapagkainan. Tumalsik ang ilang patak ng sabaw sa puting papel. Ang ultimatum. Pirmahan mo yan. Maikling utos ni Bernard. Kinuha ni Althea ang papel. Petition for divorce. Ang nakasulat sa malalaking titik. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Bakit, Bernard? 3 taon na ako nagsisilbi sa'yo. Ano ang pagkukulang ko? Pagkukulang, Althea? Tingnan mo ang sarili mo. Para kang basahan. Hindi mo man lang ako matulungan sa negosyo ko. Si Sophia, ang sekretarya ko. Siya ang kailangan ko. Siya ang may koneksyon. Hindi ang isang tulad mong walang kwenta. Tumanggi si Althea. Hindi ako pipirma. Nangako tayo sa harap ng Diyos. Isang malakas na sampal ang nagpatahimik sa kanya. Napasubsob sa Althea, sa sahig. Tumudugo ang labi. Hinablot ni Bernard ang kanyang buhok at pilit na idiniin ang kanyang mukha sa mesa kung nasaan ang pluma. Pipirma ka? O hindi ka na makakalabas ng bahay na ito ng humihinga. Wala kang silbi. Isang mahirap na probinsyana na kinuha ko lang sa kalsada? Sigaw ni Bernard. Sa gitna ng sakit, tumingin si Althea sa orasan. 11:58 p.m. 2 minuto na lang. Bulong ni Althea sa gitna ng pagikbi. Anong sinasabi mong baliw ka? Bulyaw ni Bernard. 2 minuto na lang, Bernard. Matatapos na ang 3 taon na kondisyon ng itay. Ang 3 taon na pagpapanggap ko bilang isang mahirap na asawa para subukin ang katapatan mo. Tumawa na malakas si Bernard. Ano? Baliw ka na talaga. Kondisyon? Itay? Ang tatay mong magsasaka?
Eksaktong 12:00 ng hating gabi, tumunog ang mamahaling cellphone ni Bernard. Ang tumatawag, ang chairman ng Global Tech Holdings, ang kumpanyang nagmamay-ari ng lahat ng pautang at kontrata ni Bernard. Sa puntong ito, hindi pa alam ni Bernard na ang magsasaka na tinutukoy niya ay ang bilyonaryong si Don Alejandro na nagmamay-ari ng halos kalahati ng lungsod. Nanatiling nakasubsob si Althea sa sahig habang si Bernard ay nakatitig sa kanyang cellphone na patuloy sa pag-vibrate. Ang pangalang nakarehistro sa screen ay ang taong kinatatakutan at iginagalang sa buong industriya, Don Alejandro Valderrama. Hello? Hello, Chairman. Magandang gabi po. Mabilis na sagot ni Bernard. Pilit na itinatago ang paghingal dahil sa galit. Anong maipaglilingkod ko sa inyo? Ngunit ang boses sa kabilang linya ay hindi ang boses ng chairman. Ito ay boses ng isang abogado, malamig at formal. Mr. Bernard Castillo, ito si Attorney Mendoza. Pinapatawagan kayo ni Don Alejandro. Ang 3 taon na probationary period ay natapos na eksaktong 12 a.m. Inutusan niya akong ipaalam sa inyo na lahat ng investment, credit lines, at kontrata ng kumpanya niyo sa Global Tech ay putol na simula sa segundong ito. Namutla si Bernard. Pero bakit? May nagawa ba akong mali? Maayos ang takbo ng kumpanya. Ang sabi ni Don Alejandro, patuloy ng abogado. Ang taong hindi marunong rumespeto sa sarili niyang asawa ay hindi karapat-dapat pagkatiwalaan ng kahit isang sentimo. Dahan-dahang tumayo si Althea. Pinunasan niya ang dugo sa kanyang labi gamit ang dulo ng kanyang apron. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na bakas ng takot. Wala na ang Althea na sunod-sunuran. Ang nakatayo sa harap ni Bernard ay isang babaeng may awtoridad. Anong kinalaman mo dito? Nauutal na tanong ni Bernard habang dahan-dahang ibinababa ang cellphone. Saktong bumukas ang gate ng kanilang bahay. 3 itim na SUV ang pumarada sa tapat. Lumabas ang 6 na lalaking nakasuit at tumayo sa pintuan. Yumukod sila ng sabay-sabay. Miss Althea, handa na po ang sasakyan. Hinihintay na kayo ng chairman sa mansyon, sabi ng head security. Kinuha ni Althea ang divorce papers sa mesa. Tiningnan niya ito at sandali bago dahan-dahang pinunit sa harap ng mukha ni Bernard. Gusto mo ng divorce, diba? Ibibigay ko sa'yo, sabi ni Althea sa malamig na tono. Pero hindi sa paraang gusto mo. Iiwan kita na walang-wala. Yung kumpanyang ipinagmamalaki mo, binili na yon ng pamilya ko. 5 minuto na ang nakakaraan. Bukas, wala ka ng opisina na pupuntahan. Althea, mahal. Sandali. Nagbibiro lang ako kanina. Lumuhod si Bernard at sinubukang hawakan ng paa ni Althea. Stress lang ako sa trabaho. Alam mo naman, diba? Tinabik siya ng isa sa mga bodyguard. Naglakad sa Althea palabas ng pinto nang hindi man lang lumingon. Bernard, huling sabi ni Althea bago sumakay sa sasakyan. Ang akala mo ay basahan na kinuha mo sa kalsada. Siya palang nagmamay-ari ng kalsadang nilalakaran mo. 1 linggo ang lumipas. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng kumpanya ni Bernard ay naging mainit na usap-usapan sa business world. Ngunit mas lalong naging maugang ang balita tungkol sa pagbabalik ng Lost Princess ng Valderrama Empire. Sa labas ng isang engrandeng hotel, nakatayo si Bernard, gusot ang suit at tila hindi nakatulog ng ilang araw. Kasama niya si Sophia, ang kanyang ambisyosang sekretarya/kabit. Huwag kang mag-alala, Bernard, sabi ni Sophia habang inaayos ang kanyang mamahaling gown. Kapag nakuha natin ang loob ng bagong CEO ng Global Tech ngayong gabi, mababawi natin ang lahat. Sabi nila babae daw ang bagong tagapagmana. Gamitin mo ang charms mo. Tama ka, sagot ni Bernard na hindi alam na ang lahat ng credit cards niya ay naka-freeze na. Kailangan kong mapatunayan na may sagit ako kaysa sa basurang sa Althea. Bumukas ang malalaking pinto ng ballroom. Tumigil ang musika at lahat ng mata ay lumingon sa hagdanan. Isang babae ang dahan-dahang bumababa. Suot ang isang emerald green na silk gown na kumikinang sa ilalim ng mga chandelier. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng kapangyarihan.
Hindi makapaniwala si Bernard. Nalaglag ang panga ni Sophia. Althea? Pulong ni Bernard na halos hindi lumalabas ang boses. Ang babaeng dati ay amoy pawis mula sa kusina. Ngayon ay amoy tagumpay at napaliligiran ng mga pinaka-impluensyal na tao sa bansa. Kasama niya sa tabi ang kanyang ama, si Don Alejandro. Lumapit si Bernard, pilit na sumisingit sa mga bodyguard. Althea, mahal, alam ko na ito na yun. Pinatawad mo na ako kaya mo ako pinapunta rito, di ba? Don Alejandro, ako po ang asawa niya. Huminto sa Althea sa harap niya. Tiningnan niya si Bernard mula ulo hanggang paa na parang isang dumi sa sahig. Asawa? Tanong ni Althea. Habang nakangiti ng mapait, inilabas niya ang isang dokumento mula sa kanyang clutch bag. Ito ang divorce papers na pinilit mo sa akin noong isang linggo. Pinirmahan ko na, Bernard, pero dinagdagan ko ng kaunti. Pinuksan ni Althea ang folder. Kasabay ng divorce na ito ay ang lawsuit for domestic violence at adultery. At dahil ang bahay at lahat ng ari-arian mo ay nakasangla sa kumpanya ko, itutuloy na namin ang foreclosure bukas na bukas din. Lulusob sana si Sophia para sumigaw, pero isang tingin lang ni Althea ay napaatras ito. Security! Utos ni Althea. Palabasin ang mga taong ito. Hindi sila kabilang sa antas na ito at siguraduhin na ang pangalan ni Bernard Castillo ay mabablacklist sa lahat ng bangko sa Pilipinas. Habang kinakaladkad si Bernard palabas ng ballroom, sumisigaw siya ng pagmamakaawa. Ngunit tinalikuran na siya ni Althea para harapin ang mga bagong business partners. Ang gabi ay simula pa lamang ng kanyang bagong buhay. Ang buhay na nararapat para sa isang Valderrama. Ang karangyaan na dating itinatamasa ni Bernard ay naglaho na parang bula. Sa loob lamang ng isang buwan, ang lalaking dati ay tinitingala sa mga board meeting ay naging laman na lamang ng mga chismis sa tabloid at social media. Wala ng penthouse, wala ng sports car, at higit sa lahat, wala ng pera. Nakatira na ngayon si Bernard sa isang maliit at baradong apartment sa isang madilim na eskinita. Bernard, gutom na ako. Bakit wala ka pang dalang pagkain? Pulyaw ni Sophia. Wala na ang ganda ni Sophia. Ang dating mamahaling damit ay napalitan ng mumurahing duster. Umalis ka na rito. Simula na mawala ang pera ko, wala ka nang ginawa kundi magreklamo. Akala ko ba mahal mo ako? Sigaw ni Bernard. Mahal? Bernard, minahal ko lang ang pera mo. Hindi ang isang talonang tulad mo. Sagot ni Sophia sabay hablot sa kanyang bag at tuluyang lumayas. Iniwan si Bernard na nag-iisa sa dilim. Habang lugmok si Bernard, ang pangalang Althea Valderrama naman ang bukang bibig sa bawat business magazine. Sa loob ng opisina ng Global Tech, isang bagong proyekto ang binubuo. Ma'am, narito na po ang mga listahan ng mga bagong aplikante para sa ating CSR project. Sabi ng kanyang assistant. Tumingin sa Althea sa malaking bintana ng kanyang opisina na tanaw ang buong syudad. Salamat. Siguraduhin na ang mga kukunin natin ay yung mga taong may malasakit, hindi yung mga mukhang pera lang. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaki. Siya si Marcos Javier, ang CEO ng isang malaking shipping line at ang matagal ng lihim na humahanga kay Althea. Masyado ka namang seryoso, Althea. Biro ni Marcos habang may dalang bouquet ng mga paboritong bulaklak ni Althea. Break muna. Balita ko may nagtatangka raw magmakaawa sa gate ng kumpanya kanina. Sa labas ng Global Tech Building, pilit na nakikipagbuno si Bernard sa mga security guard. Asawa ko ang security nyo or ang CEO nyo. Hayaan nyo akong pumasok. Eksaktong lumabas ang sasakyan ni Althea. Huminto ang sasakyan at bumaba ng bintana. Nakita ni Bernard ang mukha ni Althea. Sariwa, masaya at mukhang bata. Sa tabi niya ay si Marcos na nakahawak sa kanyang kamay. Althea, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Parang awa mo na. Ibalik mo lang ako sa dati. Pagmamakaawa ni Bernard habang nakaluhod sa semento. Tiningnan siya ni Althea ng walang emosyon. Bernard, hindi ako ang sumira ng buhay mo. Ang sarili mong kasakiman at pananakit ang gumawa niyan. Huwag kang mag-alala, hindi kita hahayaang magutom. Pinadala ko na ang pangalan mo sa isang construction site.
Doon ka magtrabaho para kumita ka ng marangal. Construction, Althea? CEO ako. Dati yon. Malimig na sagot ni Althea. Ngayon, isa ka nilang leksyon na natutunan ko. Itinaas ni Althea ang bintana at mabilis na humarurot ang sasakyan. Iniwan si Bernard sa gitna ng usok at alikabok ng kalsadang dati ay akala niya ay kaniya. The lesson. Ipinapakita rito na ang tunay na kapatawaran ay hindi ang nangangahulugang ibabalik mo ang dati. Ito ay ang pag-usad habang hinahayaan ng batas ng universo or karma na gumalaw. Isang taon ang mabilis na lumipas. Ang pangalang Althea Valderrama ay hindi lamang naging simbolo ng yaman, kundi naging boses ng mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Itinatag niya ang Althea Foundation, isang shelter at livelihood center para sa mga nangangailangan. Ang kasalang Valderrama Javier, ang hardin ng mansyon ng mga Valderrama ay punong-puno ng mga puting bulaklak. Ngayong araw, hindi na secret heiress si Althea. Siya ay isang nagniningning na bride. Sa tabi ng altar, naghihintay si Marcos Javier. Sa kanyang mga mata, makikita ang paghanga at respeto na hindi kailanman naibigay ni Bernard kay Althea. Saksi ang langit sa hirap na pinagdaanan mo. Pulong ni Don Alejandro habang inaalalayan ang anak patungo sa altar. Ngayon anak, oras na para ikaw naman ang alagaan. Nang magtagpo ang mga mata ni na Althea at Marcos, alam nila na ang kanilang pagsasama ay hindi base sa interes o kapangyarihan, kundi sa tunay na pagmamahalan at pagkakapantay puno. Habang nagaganap ang marangyang selebrasyon, isang lalaki ang nakatayo sa labas ng gate ng mansyon. Malayo ang hitsura niya sa dating Bernard Castillo na nakasuot ng dekalidad na suit. Ngayon, si Bernard ay suot ang isang luma at maduming uniforme ng construction worker. May hawak siyang isang pirasong dyaryo kung saan makikita ang larawan ng masayang mukha ni Althea sa harap ng altar. Sana hindi ko binitiwan ang kamay mo. Pulong ni Bernard habang tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. Wala na si Sophia. Wala na ang kanyang mga kaibigan. Ang tanging kasama niya ngayon ay ang pagsisisi na habang buhay na magsisilbing parusa sa kanyang kalupitan. Nakita niya ang pag-alis ng mga sasakyan ng mga bisita. Mga taong dati ay kahanay niya, ngunit ngayon ay hindi man lang siya matitigan dahil sa bahid ng kanyang nakaraan. Matapos ang kasal, lumabas sa Althea sa balkonahe ng mansyon kasama si Marcos. Tanaw nila ang malawak na lupain at ang maliwanag na buwan. Iniisip mo pa ba siya? Tanong ni Marcos nang mapansin ang saglit na pagtitig ni Althea sa malayo. Gumiti si Althea at humilig sa balikat ni Marcos. Hindi na. Ang galit ay isang mabigat na bagahe. Iniwan ko na yan sa araw na pinunit ko ang mga papel na ginamit niya para saktan ako. Ngayon, ang tinitingnan ko na lang ay ang ating kinabukasan. Ang kwento ni Althea ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagbawi ng sariling lakas, pagtuklas ng totoong pagkatao, at ang pagpapatunay na ang tunay na tagapagmana ay hindi sinusukat sa pera, kundi sa tibay ng puso at tangal. 5 taon ang lumipas matapos ang makasaysayang kasalan ni Althea at Marcos. Hindi lang napanatili ni Althea ang yaman ng mga Valderrama, kundi mas pinalawak pa niya ito sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga paaralan para sa mga batang lansangan. Sa loob ng boardroom ng Global Tech Holdings, isang batang babae na may edad na 4 na taon ang masayang naglalaro sa ilalim ng lamesa. Siya si Luna, ang panganay na anak ni Althea at Marcos. Luna, huwag ka masyadong malikot, may meeting si Mommy. Bulong ni Marcos habang karga ang kanilang pangalawang sanggol. Si Marcos ay naging katuwang ni Althea, hindi lang sa negosyo, kundi maging sa pag-aalaga ng pamilya. Tumayo si Althea sa harap ng mga investors. Ang goal natin para sa taong ito ay hindi lang profit. Gusto ko, bawat empleyado natin ay may sapat na benepisyo para sa kanilang pamilya. Walang maiiwan. Lahat ay nagpalakpakan. Si Althea ay hindi na lang kinatatakutan dahil sa kanyang pera, kundi iginagalang dahil sa kanyang puso. Matapos ang meeting, bumisita si Althea sa kanyang foundation.
Habang naglalakad sa hardin, may napansin siyang isang lalaki na nagwawalis ng mga tuyong dahon sa labas ng gate. Ang lalaki ay mukhang matanda na kaysa sa tunay nitong edad. May pilat sa mukha at pilay ang isang binti. Resulta ng isang aksidente sa construction site noon. Si Bernard. Hindi siya nakilala ng mga bodyguard ni Althea, pero agad siyang namukaan ng dating asawa. Tumigil sa Althea sa harap niya. Bernard, tawag ni Althea. Nabitiwan ni Bernard ang walis. Hindi siya makatingin ng diretsyo. Ma'am Althea, pasensya na po. Naglilinis lang po ako rito sa labas. Aalis na po ako. Bakit ka nandito? Pahinahong tanong ni Althea. Wala na akong mapuntahan. Simula na maaksidente ako, wala nang tumatanggap sa akin. Narinig ko na tumutulong ang foundation mo sa mga katulad ko. Pero wag po kayong mag-alala. Hindi ako hihingi ng pera. Gusto ko lang humingi ng tawad. Kahit ngayon lang. Tiningnan ni Althea si Bernard. Wala na siyang nararamdamang galit, kundi awa. Ang lalaking dati ay may pang-api, ngayon ay isang anino na lamang ang kanyang dating sarili. Ang foundation na ito ay para sa lahat ng gustong magbagong buhay, sabi ni Althea. Lumingon siya sa kanyang assistant. Ipasok siya sa rehabilitation program at bigyan ng trabaho sa maintenance sa kabilang building. Pero siguraduhin na dadaan siya sa tamang proseso. Salamat, Althea. Maraming salamat. Umiiyak na sabi ni Bernard habang nakaluhod. Habang pabalik sa sasakyan, tinanong ni Luna ang kanyang ina. Mommy, bakit mo tinulungan yung manong na umiiyak? Pinuhat ni Althea ang anak at hinalikan sa noo. Dahil ang tunay na lakas, Luna, ay hindi nakikita sa kung sino ang kaya nating pabagsakin. Ang tunay na lakas ay ang kakayahang tumulong sa mga taong nadapa, kahit pa sinaktan nila tayo noon. Sumikat ang araw sa likod ng Global Tech Building, isang simbolo na sa kabila ng madilim na gabi ng pang-aabuso, laging may bagong umaga para sa mga marunong magpatawad at lumaban na may dangal. 10 taon na ang lumipas. Ang balita tungkol sa bugbog na asawang tagapagmana ay naging isang alamat na lamang sa mundo ng negosyo. Ngayon, ang pangalang Althea Valderrama Javier ay kasing kahulugan na ng pag-asa at katarungan. Sa malawak na garden ng mga Valderrama, makikita ang isang batang lalaki na seryosong nagbabasa ng libro at isang bata na babae na masayang nagpapatakbo ng kanyang drone. Sila ang mga anak ni na Althea at Marcus. Lumapit si Don Alejandro na ngayon ay lolo na at mas malakas pa kaysa dati dahil sa kagalakan dala ng kanyang mga apo. Althea, tingnan mo ang mga anak mo. Ang batang lalaki kamukhang kamukha mo noong bata ka. Tahimik pero matalas ang isip. Ngunit si Althea, habang iniinom ang kanyang kape. Sana lang tay, mas maging maayos ang mundo para sa kanila kaysa sa mundong kinalakihan ko. Sa hapon, dinala ni Althea ang kanyang mga anak sa Valderrama Legacy Center, isang pasilidad na itinayo niya para sa mga biktima ng domestic abuse at mga taong nawalan ng pagkakataon sa buhay. Habang naglalakad, nakita nila ang isang matandang lalaki na matyagang nagtuturo sa mga bata kung paano mag-garden. Ang lalaki ay maayos na ang suot, bagamat bakas pa rin sa mukha ang mga latay ng nakaraan. Si Bernard ito. Hindi na siya ang mayabang na CEO. Siya na ngayon ang head gardener ng center. Binigyan siya ni Althea ng pagkakataong magbayad sa kanyang mga kasalanan sa pamamagitan ng pagsisilbi sa mga taong dati ay hinahamak niya. Nagkatinginan sina Althea at Bernard. Isang simpleng tango ang ibinigay ni Althea. Isang tanda ng pagkilala na ang bawat tao ay may tsansang magbago. Ngunit ang bawat pagkakamali ay may kaukulang kapalit. Bago matapos ang araw, nagbigay si Althea ng isang maikling speech para sa mga anibersaryo ng kanyang foundation. Tumingin siya sa kamera, tila kinakausap ang lahat ng mga babaeng nakararanas ng hirap na pinagdadaanan niya noon. Huwag ninyong hayaang ikulong kayo ng sakit ng inyong kahapon. Ang inyong halaga ay hindi itinakda ng kung paano kayo itinrato ng ibang tao. Kayo ang tagapagmana ng inyong sariling tadhana. Tumayo kayo, lumaban, at tandaang laging may korona na naghihintay sa mga pusong hindi sumusuko. Naglakad si Althea patungo sa kanyang asawa.
si Marcus na naghihintay sa kanya sa dulo ng entablado. Hawak ang kamay ng isa't isa. Lumingon sila sa dapit hapon. Ang kwento ni Althea ay hindi lamang nagtapos sa paghihiganti. Nagtapos ito sa kapayapaan. Natutunan niyang ang pinakamatamis na ganti ay ang mamuhay ng masaya, marangal, at malayo sa anino ng mga taong nagtangkang sumira sa kanya. 2 taon matapos ang grand reveal, isang maulan na hapon ang sumalubong kay Althea habang palabas siya ng isang charity event. Habang naghihintay sa kanyang driver, isang babaeng basang-basa sa ulan ang humarang sa kanyang daan. Si Sophia. Wala na ang dating kinang ni Sophia. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang sapatos ay pudpud na. Malayo sa ambisyosang sekretarya na naging metsa ng paghiwalay ni na Althea at Bernard. Althea, sandali. Hingal na sabi ni Sophia. Huwag kang tumawag ng security. Gusto ko lang itanong kung bakit. Tiningnan siya ni Althea ng may halong pagtataka. Anong bakit, Sophia? Bakit hindi mo ako pinakulong? Alam kong alam mo na ninakawan ko rin ang kumpanya ni Bernard bago ito bumagsak. Bakit hinayaan mo lang ako magdusa sa labas? Lumapit si Althea at ipinayong ang kanyang sarili kay Sophia. Dahil ang kulungan ay may pader, Sophia. Doon, alam mo kung nasaan ang hangganan. Pero ang mabuhay sa labas na alam ang lahat ng ginawa mo? Ang makita ko sa bawat billboard at balita habang ikaw ay nagtatago sa dilim, iyon ang mas matinding parusa. Napaatras si Sophia. Nanginginig ang kanyang mga labi. Galit ka pa ba sa akin? Hindi na. Sagot ni Althea na may katapatan. Ang galit ay para sa mga taong may halaga pa sa buhay ko. Para sa akin, ikaw at si Bernard ay bahagi na lamang ng isang maling panaginip. Binigyan kita ng pagkakataong mabuhay sa labas para mapatunayan mo sa sarili mo kung kaya mo bang bumangon ng hindi naninira ng pamilya ng iba. Kumuha si Althea ng isang calling card mula sa kanyang bag at inaabot ito kay Sophia. Ito ay hindi card ng Global Tech, kundi ng isang skills training center para sa mga kababaihan. Huwag kang lalapit sa akin para humingi ng pera, pero kung gusto mong matutong magtrabaho ng marangal, pumunta ka dyan. Sabihin mo, pinapunta ka ng taong minsan mong tinawag na basahan. Naiwan si Sophia na nakatayo sa ulan. Hawak ang card na tila ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Doon niya napagtanto na ang pinakamalaking pagkakamali niya ay hindi ang pagkampi kay Bernard, kundi ang pag-aakalang ang kapangyarihan ay nakukuha sa pananakit ng kapwa. Ang lihim na diary ni Althea. Sa gabi ring iyon, bago matulog, nagsulat si Althea sa kanyang journal. Ngayong araw, nakita ko ang anino ng aking nakaraan. Hindi na ako nasaktan. Sa halip, naramdaman ko ang gaan ng pagpapatawad. Hindi dahil deserve nila ito, kundi dahil deserve ko ang kapayapaan. Lumipas ang 20 taon. Si Althea ay isa ng iginagalang na elder stateswomen ng industriya. Ang kanyang mga anak ay matatagumpay na rin sa kani-kanilang larangan. Ngunit isang gabi, habang nag-aayos sa mga lumang dokumento, nakatanggap siya ng isang tawag mula sa ospital. Isang matandang lalaki ang nasa charity ward, nag-iisa, at ang tanging pangalang nakasulat sa kanyang emergency contact na nakatago sa lumang pitaka ay Althea. Ang pagbisita sa charity ward, pumunta si Althea sa ospital, hindi bilang CEO, kundi bilang isang tao. Doon nakita niya si Bernard, payat, puti na ang buhok, at nahihirapang huminga. Ang dating boses na palaging sumisigaw ay isa na lang pabulong na hininga. Bakit ako, Bernard? Tanong ni Althea habang nakatayo sa gilid ng kama. Sa dami ng taong nakilala mo, bakit pangalan ko ang itinago mo? Tumingin si Bernard sa kanya, may luha sa mga mata. Dahil ikaw lang ang tanging totoong tao sa buhay ko, Althea. Lahat ng iba nakilala ko dahil sa pera. Pero ikaw, minahal mo ako noong wala pa ako kahit ano. At tiniis mo ako noong naging masama ako. Gusto ko lang humingi ng tawad bago ako mawala. Ang pagtatapos ng galit. Hinawakan ni Althea ang kamay na matanda. Sa haplos na iyon, tila naglaho ang huling bakas ng pait mula sa nakaraan.
Pinatawad na kita, matagal na, Bernard. Kung hindi dahil sa sakit na idinulot mo, hindi ko matutuklasan ang sarili kong lakas. Sa isang banda, naging bahagi ka ng kung sino ako ngayon. Hindi nagtagal, pumanaw si Bernard ng may payapang muka. Si Althea ang nagbayad ng lahat ng gastusin sa ospital at nagbigay ng isang disenteng libing. Hindi dahil mahal pa niya ito bilang asawa, kundi dahil sa pagkatao at awa at ang pamana sa susunod na henerasyon. Sa huling bahagi ng kwento, makikita natin si Althea na kausap ang kanyang apo sa balkonahin ng kanilang rest house sa Tagaytay. Lola, tanong ng bata, totoo po ba na naging mahirap kayo noon at sinaktan kayo ng unang asawa niyo? Ngumiti si Althea tumingin sa malawak na tanawin. Hindi ako naging mahirap, apo. Ang tawag doon ay pagpababalat kayo. Minsan kailangan dumaan ng ginto sa apoy para malaman kung gaano ito kadalisay. Ang sakit na naramdaman ko noon, ang naging pundasyon ng paaralan at foundation na tinatamasa niyo ngayon. Inabot ni Althea sa kanyang apo ang isang susi. Hindi susi ng bolt o ng kumpanya, kundi susi ng isang lumang kahon. Sa loob nito ay ang kupas na apron na suot niya noon. Itago mo ito, sabi ni Althea, para paalalahanan ka na kahit gaano ka nakayaman o makapangyarihan, huwag mo kakalimutan ang pakiramdam na naglilingkod. At higit sa lahat, huwag mo nga hayaan na ang yaman mo ang magdikta ng iyong pagkatao. Ang kwento ni Althea at Bernard ay hindi lamang isang tipikal na drama ng paghihiganti. Ito ay salamin ng mga realidad sa buhay, relasyon at karakter ng tao. Narito ang mga mahahalagang aral na maaari nating makuha. Ang pagkatao ay hindi nasusukat sa panlabas na anyo. Maling-mali si Bernard sa pag-aakalang basahan lamang si Althea dahil sa kanyang simple at mapagtiis na katangian. Ipinapaalala nito na ang tunay na halaga ng isang tao ay wala sa mamahaling damit o titulong hawak, kundi sa kanilang integridad at sa kung sino talaga sa likod ang saradong pinto. Ang karma ay walang pinipiling oras. Ang gulong ng palad ay isang katotohanan. Ang pang-aabuso ni Bernard sa kanyang kapangyarihan bilang asawa at CEO ang naging mitya ng sarili niyang pagbagsak. Ipinapakita nito na ang anumang kasamaang itinanim mo sa iyong kapwa ay aanihin mo rin sa huli. Kadalasan sa paraang hindi mo inaasahan. Ang tunay na lakas ay ang pagpili sa kabutihan. Sa kabila ng lahat ng pananakit, hindi naging halimaw sa Althea para maghigandi. Bagaman ipinatupad niya ang hustisya, pinili pa rin niyang maging marangal. Ang pagbibigay niya ng pagkakataon kay Bernard na magtrabaho, kahit bilang construction worker o gardener, ay nagpapakita na ang tunay na tagumpay ay ang pagkakaroon ng kakayahang tumulong kahit sa mga nangangailangan. Ang respeto ay pundasyon ng anumang relasyon. Ang trahedya ng pagsasama ni Bernard at Althea ay nagsimula na mawalan ang respeto. Ang isang relasyon na nakabase lamang sa pakinabang, tulad ng kay Bernard at Sophia, ay madaling maglaho kapag wala na ang pera. Samantala, ang relasyong nahanap ni Althea kay Marcus ay matatag dahil ito ay nakabatay sa pagkilala sa kakayahan at dangal ng bawat isa. Ang kapatawaran ay para sa sariling kapayapaan. Gaya ng sinabi ni Althea, ang pagpapatawad ay hindi dahil deserve ito na nakasala, kundi dahil deserve ng biktima ang mamuhay ng walang dalang bigat sa puso. Ang hindi na pag-iisip sa nakaraan ang naging huling hakbang ni Althea para maging ganap na malaya. Huwag mong hamakin ng taong tahimik na nagtitiis dahil hindi mo alam kung anong kapangyarihan ang hawak niya sa oras na magpasya siyang tumayo. Hanggang sa muli po. Maraming salamat sa patuloy na tiwala at suporta sa aking munting channel. Mag-iingat po kayong lahat palagi.